Mga kabayan, hindi na napigilan ng isang kongresista ang talamak na nakawan o korupsyon sa loob mismo ng House of Representatives. Sinabi ni Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste sa isang panayam ngayong araw na itinaas ng Kongreso ang sarili nitong internal na budget mula 17.20 bilyon tungo sa 27.70 bilyon nang walang paliwanag o walang debate. Umaasa si Libiste na makakapagbigay ang Kongreso ng mga detalye kung paano gagamitin ang karagdagang 10.5 bilyon bago maratipikahan ang 2026 na budget sa December 29. Ayon kay Libiste, hindi ko lamang kini-question ang naging resulta kundi ang proseso. Bakit walang ibinibigay na paliwanag sa pangangailangan ng pagtaas na ito? Bakit walang nagsasalita tungkol dito? Walang pagdinig ng komite, wala ito sa ulat ng komite at bigla na lang lumitaw sa substitute bill. Humingi rin ako sa komite nga namamahala ng detalyeng breakdown, ngunit wala silang naging tugon. Karapatan ng publiko na malaman kung paano gagastusin ang buong 27.70 bilyon at lalo na ang 10.50 bilyong pagtaas. House of Representatives naman, sa General Appropriations Bill, ay itinaas ang sariling budget by 10.5 billion pesos, maging almost 28 billion pesos na walang debate o paliwanag para saan ang additional 10.5 billion pesos. At ang majority nito, mga 7.8 billion pesos ay napupunta sa MOOE na ang malaking bahagi ay hindi nililiquidate. At kung maaari ko pong ibahagi, may iilan na pong mga consultant ng House of Representatives na nakausap ko na nagsabi sa akin na sila po ay binabayaran ng cash sa supot. Ang iba nga po, cash sa backpack. May nagbiro, baka yung iba, cash sa maleta. Ibinunyag pa ni Libiste na may isang kawani ng House Committee on Appropriations na palihim na nagpakita sa kanya ng isang papel na nagdidetalye ng 151 milyong halaga na mga items sa budget na nagsasabing kung this is your incentive. Isang linggo bago ang botohan sa 2026 budget. Ibig sabihin ito mga kabayan, tinangkang suhulan itong si Congressman Libiste ng 151 milyong pisong halaga siguro para sa kanyang pananahimik sa kanyang ginagawang pagbubunyag. Ayon kay Libiste, tatawagin niya ang kanyang mga kasamahan na isa publiko kung ano-ano ang mga benepisyo na tatanggap nila mula sa House MOOE budget at iba pa mga incentives mula sa House Committee on Appropriations bago maratipikahan ng Kongreso ang 2026 na budget. 1 week before the approval of the 2026 budget, nakatanggap po ako ng text message para tumawag sa akin ng isang staff ng Kongreso. Tapos sinabi niya magkita kami sa lounge, hindi niya sinasabi ano yung agenda, at nagpakita siya sa akin sa lounge ng isang papel na nakasulat ng 151 million pesos ng iba't ibang klaseng mga budget items. At ang sinabi niya sa akin ay, Kong, this is your incentive. Alam niyo, hindi na po tinatanong kung para saan ang incentive na to. Pero dahil ito ay 1 week before the budget, naisip ko, kaya pala ang ekspektasyon ay maaaprubahan ng budget na hindi didebate at hindi ka-questionin dahil may ibinibigay naman kasing mga incentive sa mga mambabatas. Ito po, panoorin natin ang naging pahayag ni Libiste at kayo na po ang bahalang humusga. At ang hiling ko na lang sa House of Representatives, wag nating itago ang mga consultants na nasa MOOE. Ideklara na lang natin ang mga consultants sa MOOE para hindi kailangan patago ang pagbayad sa kanila. Pero ang isa pang maaari kong ibahagi ay ang mga congressman ay binigyan ng mga slots para sa ibang klaseng mga consultant, mga social media consultant na ang
binalita sa akin ng ibang mga congressman, ilan may 10 slot, yung ilan may 100 slot. At ito po ang mga keyboard warriors o mga trolls, di umano, na nag-comment pala sa mga Facebook posts tungkol sa iba't ibang mga national issues. Meron pong mga naganap na mga meetings na para sa seminars on yung pagbuo ng mga social media consultants para sa iba't ibang mga miyembro ng Kongreso. At parang ito siguro ang unang beses na ito ay tatalakayin sa publiko. Pero ang 7.8 billion peso increase sa budget ng House of Representatives ay hindi dumaan sa anumang budget hearing o debate. At dahil narinig ko mula sa ibang mga kongresista na meron nga silang slots para sa mga social media consultants at yung iba naman mga consultants binabayaran sa cash sa mga supot o backpack, hindi malayong isipin na bahagi ng MOOE na to ay napupunta dyan. At panghuli, malaking bahagi din ng MOOE ay napupunta diretso sa bulsa ng mga miyembro ng Kongreso. Kung ginagamit nila ito para sa kanilang mga constituents, ay nasa kanila. Pero may mga question tungkol sa lack of transparency and liquidation sa mga funds ng MOOE. Parang din kasi itong Confidential Intelligence Fund. Mas malaki pa, pero hindi pa napapansin sa media. Kaya, just to end po, I want to give a equation na kung itinaas ng 10.5 billion pesos ang MOOE ng House of Representatives sa House kumpara sa ipinasa sa National Expenditure Program at may 318 miyembro ng Kongreso, 10.5 billion divided by 318 million is 33 million pesos. May mga reports din at baka ito po ay pwedeng isapubliko sa mga darating na mga araw na tuwing may approval ng budget, kailangan ang mga miyembro umattend. At sa karaniwang araw, mababa lang ang attendance sa Kongreso. Pero para umattend ang mga miyembro at bumoto sa budget, sinasabay sa botohan para sa budget ang pamamahagi ng MOOE sa mga miyembro ng Kongreso. Magkano ang natatanggap ng mga miyembro ng Kongreso sa araw ng botohan ng budget, maaari nating i-compare sa iba. Kasi ako po hindi kumukuha at alam naman nila na hindi ko kukunin ang akin. Kung hindi ko kukunin yung bahagi ko ng increase sa MOOE budget ng 33 million pesos, baka mapunta sa iba yung 33 million ko. O ang tanong nyo nga po, pantay-pantay ba o anong basehan? Hindi natin alam. Kasi walang deklarasyon sa line items ng budget magkano ang MOOE ng bawat isa. Kaya ang isang hinihiling ko lang po dahil sa Lunes ang approval ng 2026 national budget, bago ito maaprubahan, sana linawan for the first time ng House leadership saan mapupunta ang buong MOOE budget, lalong-lalo ang 7.8 billion pesos na itinaas sa MOOE budget na bahagi ng 10.5 billion increase na hindi dumaan sa debate sa House. Okay, Congressman, sinabi po ng palasyo na nakatakdang pirmahan ni Pangulong Marcos ang 2026 national budget sa first week ng January. So, malapit na po yun, ilang araw na lang bago ang 2026. Ano po yung may papayo nyo kay Pangulong Marcos bago niya po pirmahan itong budget? With all these revelations po na inyong isinisawalat sa media, sa social media, sa publiko po.
given the limited time, wala namang pong oras na baguhin pa ang budget. Pero at least pwede tayong maging transparent. Ang mga ahensya ng gobyerno ay may mga database naman. Magkano ang MAIP, AITS, TUPAD, FMR, at iba pang mga incentives na nakukuha ng bawat isang kongresista o senador o iba pang politiko. Meron naman din pong datos ang House of Representatives kung saan napupunta ang 18 billion pesos na MOOE na karamihan ay unliquidated na mga funds. Sana pwedeng isapubliko lahat ng mga datos na ito. Kasi pera naman po ito ng taong bayan at hindi naman po dapat siguro na sikreto ang pamimigay ng pera ng taong bayan.